Isang dalagang nasawi dahil sa rabies. Isang araw, umuwi ang dalaga sa bahay na may sugat sa binti at napansin agad ito ng kanyang ina. Ang sinabi nito, sumabit lang daw sa alambre. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, nilagnat ito at naging balisa. Doon ay inamin na niya na nakagat siya ng tuta. Ang tanong, may pananagutan ba ang may-ari ng aso? Ang incubation period ng kagat ng aso sa tao ay karaniwang nasa pagitan ng 20 to 90 days. At ang pinakamaikli naman ay naabot ng 4 na araw. Mahaba na ang 6 na taon ayon sa dokumento. At depende din ito kung saan parte nakagat ng aso. At kung gaano kadaming virus ang pasok sa katawan na galing sa laway ng aso. Maaari ka ding mahawak kung may bukas kang sugat at madilaan ito ng aso. Ang mga sintomas ng rabies ay kinabibilangan ng lagnat, sakit ng ulo, pagkapagod, guni-guni, pagkatakot sa tubig, liwanag hangin, at paralysis. Sa sandaling magsimula ang sintomas, ang sakit ay kadalasan nakamamatay. Ang pagbabakuna ng anti-rabies ay makakaiwas sa mga taong nakagat ng aso. Huwag din nating hintayin pang magkasintomas bago magpabakuna. Kung hindi, maaari mo itong ikamatay. Kung nakagat ng isang hayop, hugasan na mabuti ang sugat. Pagkatapos, magpunta sa malapit na barangay health center upang mapakunahan. Ayon sa nabasa kong article ni Courtcom, nakapaloob sa Republic Act 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007 ang mga responsibilidad ng may-ari ng aso. Isa na rito ay ang pagtatali sa alagang aso kung sakaling ito ay dadalhin sa labas. At ang kaukulang parusa nito na pagbabayad ng multang 500 piso sa bawat insidente. Kung sakaling makaagat naman ang alagang aso, ang insidente ay kinakailangang ma-report agad na may-ari ng aso sa mga otoridad sa loob ng 24 na oras at dalhin ng aso sa isang government o private veterinarian para maobserbahan. Kapag ang may-ari ng aso ay tumanggi sa gagawing obserbasyon sa kanyang aso, maaari itong mapatawan ng multang 10,000 piso. Ayon din sa naturang batas, responsibilidad din ng may-ari ng aso na sagutin ng pagpapagamot sa taong nakagat ng kanyang aso. At kung sakaling ito ay hindi masunod, ay may kaukulang multa na nagkakahalagang 25,000 piso. Lahat ng ito ay malinaw sa Section 5 at 11 sa nasabing batas. Samantala, maaari din maharap sa kasong sibil ang sino man nag-aalaga ng aso kung sakaling ito ay makaperwisyo sa iba at kahit pa ito ay nawala o nakawala. Ito ay malinaw sa Article 2183 ng Civil Code of the Philippines. Ayon sa nasabing batas, hindi kinakailangan na ikaw ang may-ari ng asong nakaperwisyo para ikaw ay magkaroon ng pananagutan sa biktima. Sapat na ikaw ang nag-aalaga o nag-iingat nito. Paalala, upang makaiwas sa anumang abala at aberya, maging isang responsableng pet owner at huwag hayaang pag-alagala ang inyong aso sa kalsada at iba pang pampublikong lugar na hindi nakatali. Siguraduhin ding nabigyan ng kaukulang bakuna ang aso laban sa rabies. At ito po ang Initial MT. Kung nagustuhan niyo po ang aking vlog, please like and share and follow us.